Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi, Pilipinas. Hello, world! Kayo po ay nakikinig sa panibagong Saturday night edition ng ating programang Sa Panahon ng Paghilom, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito lamang sa FEBC Radio TV. At ngayon pong gabi, talagang maganda po ang ating discussion. Patuloy nating pinag-uusapan ang anong nangyayari sa buhay ng mga pastor. At ngayon naman ay malalaman natin ang tungkol sa buhay ng isang asawa ng isang pastor. Yan po ay pupuntahan natin ngayong gabi. Pero bago yan, papakilala ko muna. Siyempre, ako po ang inyong host, si Benji Cruz. At kasama ko ngayong gabi. Ay, magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Josephine Reyes. At again, welcome po sa ating programa sa Panahon ng Paghilom dito po sa DZAS 702. That's every Saturday. Huwag niyo kakalimutan. Every Saturday, 9:30 to 11 o'clock. And yes, we have a very, very interesting guest dahil ngayon ay babae ang guest natin. Yan. Oo. Kasi itong mga nakaraang linggo ay mga lalaki ang guest natin. At syempre lalaking pastor, pero di natin masyadong pinag-uusapan ano ba ang damdamin ng isang pastor's wife na ine-expect na laging maayos, mabait, got it all together, laging matulungin, handa. Girl Scout talaga. Oo, tsaka description ng isang babae sa Biblia. Mas grabe pa kasi pastor's wife eh. 'Di ba? So, hindi ko, kinabahan tuloy ako. Pag may naligaw sa akin, pastor, parang... Parang meron kang JD, the job description ka dapat pilapin, na kailangan ready ka 24/7, may pupunta sa bahay, pagluluto, papakainin, handang patulugin. Oo, ganun klase. At lalo na yung sinasabi nilang parsonage, yung katabi ng church, na pwedeng puntahan anytime. Oo, ganun na ba hindi mo talaga maaring yan? bahay mo lang yun. Oh my, ganun ba yun, pagiging pastor? Yun yung kadalasang expectation. Ang napapanood ko sa movie, I remember I watched a movie wherein pati yung wife pupunta sa ospital, sinasamahan yung husband, sila yung kikipag-usap sa pamilya. Kasali yun? Lalo na isang pastor's wife ng Pilipino pastor. Oo. Kasi relational tayo na may expectation na dapat tayo ay makalinga, maalaga. Oo, hindi ka pa rin sumagot pag ganon? Kasi ako, personality ko, matapang ako eh. Kaya siguro hindi pastor asawa. Kaya siguro hindi rin ako umarap ng pastor. Pero aalamin natin yan kasi itong, grabe. Madalas marinig natin, anong gusto mo paglaki mo? Doktora po, engineer. Ito, pag tinanong mo siya, ay maging asawa ng isang pastor. Oh, boy. That dream was fulfilled. Pero be careful what you ask for. Yes. Pero bago natin siya ipakilala, JR, gusto po nating sabihin sa ating mga tagapakinig na pwede po silang tumawag sa 8654-0898, local 104, or mag-text sa 0916-296-6620. At pwede rin tumawag sa Living Waters, 571-3904, 0917-828-4654. Dahil ang programa pong Sa Panahon ng Paghilom ay tambalan ng FEBC, DCAS at ng Living Waters Philippines. Mamaya po, buhay pa lang ng guest namin, ay alam nyo na kung ano ang ministeryo ng Living Waters. Oo, correct. At pwede rin pong magbigay kayo ng comment o magtanong sa Instagram. I-follow niya lamang sa 702 DCAS_FEBC Radio TV. Or mag-subscribe sa YouTube channel na 702 DCAS FEBC Radio TV. Yan. So, alam mo, bago lang i-introduce yung guest, gusto ko lang i-set yung tone. Dito talaga sa Pilipinas, malaki yung kultura natin na ang babae talagang passive.
yung kailangan sumusunod sa asawa. Submissive ang word nila. Submissive. dyan. That's right. Submissive yung wife. Yun ang ng being Asian as well, no? I'm sure other countries meron din mga ganyan eh. Dito kasi kahit na wala kang experience na ganyan o hindi ganyan ang pamilya mo, kahit na yung nanay ay matapang, yung mga anak na babae expected to be more, passive. At isa yan sa mga nag-a-attribute kung bakit ang mga babae nung araw, pero ngayon medyo palaban na na tahimik at sumusunod lang sa mga asawa. Paano pa mas malala kung pastor ang asawa mo? Oo, di ba? Lumaki ako, naririnig ko na, yung babae hindi na dapat pag-aralin pa ng kolehiyo. Kasi mag-aasawa lang naman yan. Lagi ko'y naririnig. Alam mo, hindi tayo lalayo. Ang pamilya ko nga, very modern na eh. So, super duper modern. Ang my dad, sabi niya, yung mga boys, kailangan pag-aralin sa magandang eskwelahan. Tingnan mo, modern thinkers na kayo. Modern thinker na to. At yung mga Ganun babae, kalalim. paano? Kahit sa mo pag-aralin yan, mag-aasawa lang naman yan eh. Parang gano'n. Parang my dad was really a modern guy already. Parang masasayang lang. Oo. At saka yung sinasabi nila, hindi naman yan dadali ng pilyido natin eh. Dati gano'n eh. I mean, modern na yun. Paano pa kung sa Manila na yan, laki kaming Maynila. Paano kung lumaki ka pa sa probinsya na ibang klase mag-isip? Yes. Tinodo talaga yung guest natin. Oo. Itong ating panauhin galing sa probinsya, tapos isang mahirap na probinsya, na kung saan talagang ang conservative ng paniniwala. Sobra. At hindi lang yan, galing pa siya sa napakalaking pamilya, tapos nasa dulo siya ng daigdig. Nasa huli na siya, tapos babae. Ikaw, JR, kanina mo lang siya nakatagpo, di ba? Kasi meron po kaming ginawang konting balitaktakan sa paghahanda namin sa episode na to. Ano ang naging impression mo sa kanya? There's no bahid at all of that description na siya ay passive or submissive. Kasi pagdating pa lang niya, sabi ko, may dating tong tao to. Hindi siya kasi makikita mo paglakad pa lang pagsasalita pa lang. Parang, kung submissive to, baka mahirap kong pigain kung ano yung lalabas yung storya. Hindi mabilis. Hindi ko kailangan pigain. So, different from what I thought, the description of me, of who she was, and where she came from. Totally different. Totally different. So, hindi. Wala na sa isip ko yun na pang-sampu siya, babae siya, sa probinsya sa lumaki, tapos asawa siya ng pastor. Wala doon. Kasi na-meet mo na yung babaeng talagang US-based na at saka, ang daming nangyari. Ang daming nangyari. Paghilom sa kanya. That's right. At po, paano siya nahilom ng programa ninyo, ng healing. Pero si Jesus talaga ang definitely. sa kanya. Kasi si Jesus man nasa inyo dapat. Yes, oo. So, gusto ko nang ipakilala ang ating panauhin. No? Sige. At nararamdaman ko, excited na rin yung ating mga tagapakinig. No? Siya po ay dati kong executive assistant, dati ko po siyang kasamahan sa gawain ng Living Waters, kaya po talagang nakilala ko ang kagandahang loob niya. Nakita kong lumaki yung anak niya from 3 years old hanggang 19! Ay, nako talaga naman ang edad. Talagang nakita ko tumangkad, magbinatilyo, magbinata. Mas mataas pa sa'yo. At siyempre, tumaas pa sa akin. Madali namang mas tumaas pa sa akin. Ay, madaming ganyan. At siya po ay nakita ko din na talagang mula nung mamatay ang kanyang asawa, tapos ay yun munang period na naging siya ay widow, tapos so you met her first, may husband pa siya? Hindi, nung ma-meet ko siya ay kamamatay lang. Pero isa kong pinakamatalik na kaibigan, yung best friend ng kanyang late husband. Oh, okay. Alright. So, pakilala na po natin. Ngayon po siya ay based na sa Iowa, US, at asawa pa rin po siya ng pastor. Ay, pangarap pa rin second, talagang second fulfillment ng kanyang dream. No? At kami po ay nagkaroon ng isang magandang pagkakataon na magstay rin sa bahay nila. Oh, nice. At mag-minister doon sa kanilang church. No? At ngayon po, bumubisita ngayon dito itong guest natin, kaya napaunlakan niya tayo.
ang aking pong kaibigan at kasamahan sa Living Waters ang talagang walang maliw na kaibigan, no? Si Miss Juliet Goodka. Good ka. Good ka. Pwede Good na ba ka. akong bumati? Oo naman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Natutuwa ako na nandito ako ngayon ulit. We are happy that you're here. Dating nakaupo si Juliet dito eh. So, naging guest rin siya before yung mga early years ng Living Water, ng Paghilom. Yan. Paghilom. Jules, baka kami gusto ka munang batiin. Sino bang nakikinig? Parang wala namang nakikinig kasi iba ang time zone namin. Pero babatiin ko na lang ang lahat ng taga Living Waters, na mga kaibigan ko magmula noon hanggang ngayon. Salamat sa pagkakaibigan at salamat sa lahat ng maraming taon na sumama kayo sa aking paghilom. Jules, itong una namin gustong itanong sa'yo ay can you describe to us yung childhood mo na naka-epekto sa pagtingin mo sa sarili mo bilang babae at ano yung klaseng childhood na nag-contribute para mabuhay yung pangarap na maging asawa ng isang pastor? Kanina nag-uusap kayo tungkol sa kapag babae ka ganito at kapag lalaki ganito. Lumaki ako sa 11 kaming magkakapatid. Juliet ang pangalan ko, letter J, dahil number 10 ako. Pang-10 ako sa 11 magkakapatid. At nung kabataan ko, dahil nasa dulo na nga ako katulad ng sinabi ni JR, hindi ko na, yung mga naunang kapatid na lalaki, hindi ko na sila nakasama. Lumakang walang kuya na matanda sa akin. Of course, kuya. At yung palakad sa bahay namin, dahil ang tatay ko, masyado siyang stricto at tahimik, pero authoritative siya. Kung ano yung sabihin niya, yun na yun. At makuha ka sa isang tingin. Hindi ako napalo ng tatay ko dahil tingin pa lang niya. Kapag nandyan na siya, automatic yung tahimik na ako. Tahimik. At kung anong sabihin niya, susundin mo. At dahil tahimik siya, hindi niya ako masyadong nakakausap or yung mga iba kong mga kapatid, na tatawag lang ako ng tatay ko kapag meron siyang iuutos o pagagalitan ako. Ganun lang. Pero kung tatawagin ka at kakausapin o bilang ama at walang ganun. Walang emotional connection. At ang mga lalaki noon ay, dahil nga pobre kami, mahirap, kaming mahirap sa bukid, hindi nakapag-aral, pinagtatrabaho sa palayan sa bukid. So, hindi pwede mag-aral. At ang mga babae, pansampu ako, may nauna pa sa aking. 5 kaming babae, 4 na babae. Hindi rin sila nakapag-aral. Ang ginagawa ng nanay ko, dahil marami siyang kaibigan, ipinatitira kami sa mga kaibigan niya o sa kamag-anak para maging kasambahay, katulong. Kaya nung 13 pa lang ako, wala na ako sa amin. High school, first year high school, nagtatrabaho na ako bilang katulong sa hapon. Sa umaga nag-aaral ako. Ang ate ko sa hapon nag-aaral, sa gabi siya naman ang naiiwan sa bahay. Pareho kaming katulong sa isang bahay. Ganon ang naging, para makapag-aral ka, kailangan mong magtrabaho. Kasi kung aasa kami sa aming mga magulang, hindi nila, I think gustuhin man nilang ibigay, wala dahil ang dami namin. Kaya natuto akong magtrabaho. Maaga pa, 30, nagtatrabaho na ako. And your mother? And my mother, tumutulong din siya pero hindi naman ganon. Hirap ang buhay talaga noon. Yun lang yun. Yun lang word na may describe. Yung character niya? Masipag ang nanay ko. Lahat ng klase ng trabaho papasukin niya. Magtinda ng alahas, mag-ente ng lupa, magtinda ng kumot, ng kulambo. Kahit ginagawa ng nanay ko. Ang tatay ko nagkakarpintero. Kapag meron, kapag wala, di wala rin. Ganun ang kinalakihan kong buhay namin. At dahil sa ang mag-asawa, naalala ko noon sa bahay namin, ang tatay ko tahimik, ang nanay ko submissive sa kanya. May naglilingkuran ng tatay ko. Kapag galit ng tatay ko, tahimik ang buong bahay. Parang I grew up walking, tiptoeing, na
kailangan mag-behave ka kasi pag hindi baka mag-away yung mag-asawang nanay at tatay ko. Naalala ko noon na masaya ang pakiramdam ko bilang bata kapag naririnig ko ang boses nila na nag-uusap sa kusina 4:00 ng madaling araw. Nagluluto na sila ng kape, nag-uusap. Nasa good mood ang tatay at nanay ko. So, masaya ko. Pero kapag tahimik ang tatay ko, alam namin nag-aaway sila. Ang takbuhan ko noon sa puno ng santol or puno ng mangga, aakyat ako doon ako magpapalipas kapag nag-aaway sila. Doon ako nagpapalipas at walang nag-ahanap sa akin. Hanggang naabutan ako ng gabi sa taas ng puno. Yun, walang naghahanap, asan, ganon, o umuwi ka, pero kapag gabi na, siguraduhin nasa bahay ka na dahil magagalit ng tatay. So, ganon, madaming pagtitiis na dinanas, maraming paghihirap, kakulangan. Kaya ang naging takbuhan ko talaga noon simbahan. Lumaki kami sa simbahan naalala ko pa ang kwento ni David na Goliath nung 5 years old ako sa Sunday school. Yun ang naging takbuhan kasi simbahan masaya. At sumali ako sa kiddie choir. Kumakanta kami, nagdi-VBS. Masaya sa simbahan. At ayaw kong uuwi na dahil pag uwi, wala na ngang makain. Malungkot pa. Bibira, hindi ko nga naalala na nag-celebrate ako ng birthday ko noon. Ang naalala ko lang tuwing Pasko, merong suman, may kalamay, ganun lang. Walang feast ng birthday celebration or naalala nila. O kahit ano pang event sa buhay ko. Even I graduated nung grade 6 ako. Pagkatapos ng graduation, pag uwi ko may isang kalderong nilagang mani. Ganon. Nung high school graduation ko, 4 na taon, palipat-lipat ako ng tinitirhan para makapag-aral. Nagkatulong ako hanggang makagraduate ako. Pagkatapos ng graduation, pag uwi ko ng bahay, tulog na. Walang selebrasyon. Gaano katagal mo na yun? Gano'n ang buhay mo? How long was that? From birth to what? 7, noon may mulat na ako, grade 1 ako hanggang grade 6, nandun ako nakatira sa nanay at tatay ko. 13 ako, first year high school, wala na ako sa amin dahil nakatira na kami ng ate ko sa isang bahay para maging katulong para makapag-aral. Nakagraduate ako ng high school, katulong. Nung pumasok ko ng first year college, dahil walang pampaaral sa kolehiyo, katulong ulit ako. Nag-aaral ako sa hapon. But yung desire ko na mag-serve in full-time ministry ay nandoon. Kaya nung after a year in college na nag-working student ako, naghanap ako ng scholarship, nag-apply ako ng scholarship, sumulat ako sa mga school dito sa Manila, natanggap ako. Pumunta ako ng Maynila, dala-dala ko lang 250 pesos pamasahe sa bus at nagpaalam ako sa tatay, alis na po ako. Ang sinabi, sige, malaki ka na, bahala ka na sa buhay mo. Ganun lang. 17 ako, papunta ako ng Maynila. Wala akong alam sa Maynila. Pumunta ako ng Maynila. Meron akong scholarship, nakatira ako sa dorm. Nakapagtapos ako ng 4 na taon sa seminaryo. Naglalabada ako, namamaladya ako sa mga teachers ko para meron akong allowance. Ganon. Pagkatapos ko ng kolehiyo, kinuha ka agad ako ng eskwela na maging librarian, teacher. Ang unang sahod ko, kahit naman nung 13 ako at sumasahod ako bilang katulong, sa nanay ko ibinibigay yun eh. Wow. Nung nag-college ako, sila pa rin ang pinadadalan ko na suporta ang nanay ko. Good ka nga. Ganon. Hirap ka na nga, nagbibigay ka pa talaga. Ganon talaga siya. At doon, nung nakilala ko yung asawa ko, yung first husband ko sa seminary, he was my seminary professor. Yun. Kasi nga, of course, pangarap kong, nag-pray talaga ko, Jesus, gusto kong maging asawa na. I was 7 years old. Wow. Nung nanalangin ako. Nang tinitingnan ko yung mag-asawang pastor sa simbahan na kinalakihan ko, gusto kong maging katulad nito. Bakit? Ano yung nakita mo doon sa dalawa? Maayos ang bihis, nakabarong, magara, postura, maganda, lagi silang masaya, nakatawa. Masaya sila. Pagkatapos, mahal din sila ng mga tao sa simbahan. Yung gano'n, yung parang, napaka-perfecto naman buhay ng mga ito. Parang hindi gano'n yung kinalakihan kong buhay. Hindi naman ibig sabihin na lumaki akong puro na lang lungkot. Meron din namang saya. Pero dahil bata ako, yun yung naaalala ko eh. Yun yung naaalala ko. Kaya, lumaki ako talaga na mas malapit ako sa simbahan, malapit ako sa Diyos. Among the 3 persons of the Trinity, si Jesus ang una kong nakilala. Si Jesus yung lagi kong
kausap. Nung lumalaki ako sa simbahan, sa Sunday school room, merong isang malaking picture ni Jesus na nakaluhod sa Gethsemane na nananalangin. Naalala ko nun, pumapasok ko doon, kinakausap ko siya, si Jesus. Kapag nasa bahay at nalulungkot ako, bumababa lang ako doon sa sapa. Nakatira kami malapit sa sapa. Doon lang ako nakaupo, kinakausap ko si Jesus. Bata pa ako, kinakausap ko na. Siya yung unang nakilala ko. Naglaon, ang sumunod nakilala ko nung nakilala ko ang Living Waters Ministry. Father, God, as a father. Si Pero God. bago natin puntahan yung Father. Alam mo, alam mo lang, nakikinig ako sa kanya, parang ako nagbabasa ng literary. Bakit Kasi, yung story niya, napaka panglibro, alam mo yung maganda, walang ang ganda ng pagkastorya, ang ganda ng nakita niyong nangyayari. Parang, wow, tahimik naman ang buhay niya. Wow, ang Kaya ganda gusto naman. kong puntahan yung pakikipag-usap niya kay Jesus, no? Yung, pwede mo bang ilarawan sa amin, Juliet, yung damdamin ng isang bata na talagang exposed sa hirap, lumaking mahirap, tapos yung emosyon niya, hindi siya kinakamusta sa nararamdaman niya, ano ang nangyayari sa damdamin niya, tapos at paano pumasok yun sa pakikipag-usap mo kay Jesus. Anong klaseng conversation meron kayo? Kasi lalo na kung yun ang kinalakihan mo, paano yung conversation nyo ni God? Isang bata, Jesus, alam mo yung parang nagkikwento ka, Jesus, wala na naman akong kinain kanina. Alam mo yun, yung sira na yung tsinelas ko, butas-butas na, naglalakad papuntang eskwelahan, wala akong bagong damit, nag-aaway na naman ng nanay at tatay ko. Wow. Yung ganon, yung, ano ko yung kakainin namin mamayang gabi. Bata pa ako nag-iisip na yun, kasi kauwi ko lang ng probinsya at nagkita-kita kami magkakapatid. Nagkwentuhan kami, yung ate ko nakasabay kong naging katulong. Sabi, naalala mo nun, tumatawid tayo ng ilog, tapos pumupunta tayo doon sa gubat, naghahanap tayo ng kamoting kahoy ng pagkain. Nag-ukay tayo para maging pagkain natin. Naalala ko yung dalawa tayo, partner tayo, tapos nag-aakyat kami ng bayabas, yung ganun. Alam mo yung, Jesus, kailan kaya kami magkakaroon ng maraming pera? Yung ganung tanong, kailan kaya ako magkakaroon ng bagong damit? Kailan kaya hindi magiging galit ang tatay ko? That conversation only with Jesus, but you never talk about that with other people, not even your siblings. Wala. Hindi uso. Yan ang iyong private one. Correct. May private conversation. Pero ano talaga yung siya. naramdaman mong sinasagot sa'yo ni Jesus, no? Siyempre, hindi naman siya sumasagot ng audible. Of course, hindi ko siya narinig. Yung pakiramdam na, yung tahimik, wala ka narinig, pero alam mong nandiyan siya. Dahil nakikita mo, mahilig ako makipag-usap sa mga ibon. At sa mga langgam. Sabi ko nga, langgam. Kaya pala matamis ka magsalita. Meron akong tula ginawa tungkol sa mga langgam. Naalala ko noon na, basta growing up, kahit sa paglalakad, papunta ng eskwela, naglalakad ako 1 kilometro papunta ng eskwelahan. Tanghalian, babalik, maglalakad para kumain. Pagdating ng bahay, ang guluto ng nanay ko, malunggay. Ang tawag niyon, sa Tagalog, Batanggay niya ang tatay ko. Ang nanay ko, bulang lang. Alam niyo ba? Yun lang yung pinaghalo-halong gulay na sinabawan ng may asin. Ganun lang yun, malunggay. Pagkatapos babalik ng eskwelahan, babalik ulit ng hapon. Minsan, umuulan, walang payong, pipitas kami ng dahon ng saging, yun na yung payong namin. Yun na yung payong ko, naalala ko yung mga klasiko ganon, mga pinsan ko, mga kapatid ko ganon. Yung kahit sa pagtulog, sa paghiga mo sa sahig na kawayan, sa loob ng kulambo. Ganon ang tulugan namin noon. Yung tapos kapag naalala ko, kapag pumapatak na ang ulan at naririnig ko na yung patak sa yero na bubong at sa labas, nalulungkot ako kasi pag maulan, nai-associate ko siya sa lungkot dahil luha. Hindi kami makalabas basta, hanggang bahay ka. Basta walang bagaw, lalo na pag may bagyo. Parang everything is crying with you, no? Yeah. Siya pa naman, sa Bicol, mahirap talaga yung probinsya na yun. Tapos madalas bagyuhin. Correct. Madalas bagyo, naalala ko kapag bumabagyo, lumilipad yung mga nipa pang bubong namin. Pagkatapos nasa ilalim kami ng lamesa, doon kami natutulog. Kinaumagahan, magpupulot kami ng mga nahulog na niyog, saging, langka o anumang gulay na nahulog. Yun na yung magiging pagkain namin.
Ganon siya. At si Jesus, nagsa-Sunday school ako linggo-linggo. Nagpupunta kami ng Sunday school. Doon ko naririnig at nakikilala si Jesus. Alam mo, Jesus is a friend, isa siyang kaibigan. Ang kanta na natutunan ko, hanggang ngayon kinakanta ko pa rin yan. Jesus loves me. Wow. Jesus loves me. And Jesus loves the little children. Yung Jesus loves the little children. At gumagaan talaga ang pakiramdam mo. At gumagaan ang pakiramdam ko kapag nagme-memorize ng Bible verses, kumakanta, nagpupunta sa simbahan. Alam ko malapit si Jesus kahit hindi ko siya nakikita. Nararamdaman ko siya. Kasi doon mo na-express yung pakiramdam mo sa kanya. Oo. Bata pa, wala pang theology, pero naman niya na buhay si Jesus at kaibigan talaga. Oo, kaya bubuti na lang doon ang takbuhan mo. O kung hindi pwedeng napariwanan. Pwede. Diba? Nasa traffic. Kung ano. Wala kaming ibang alam naman kasi dahil mula nung minulat yung mga mata namin, lumaki na talaga kami sa simbahan. Kung ang McDonald's ay may burger, kami yung burger. Yung parang, ibig ko sabihin, kung may produkto yung simbahan, ako yung produkto. Ako yung produkto. Ako yung mabibili mo sa simbahan. Dahil doon na ako lumaki. Pero hindi lahat ng tao katulad mo. May pero lumaki sa simbahan na paaway ni Lord. Na hindi McDonald's, kung hindi Lason. No? Pero Jer, nakita ko sa kwento niya, no, na talagang totoo na ang panawagan sa simbahan ay maging ilaw sa dilim at maging comfort sa mga talagang na-oppress, nahihirapan, at maging aliw at galak sa mga may lumbay at lungkot. Kasi imagine kung wala yung church doon sa lugar niya, saan tatakbo yung isang katulad ni Juliet? No? Talagang dinireka pa rin niya, no? Dinireka pa rin niya kung saan ka pupunta. Mamaya kikwento ko sa inyo yung tungkol sa picture ni Jesus na kinakausap ko nung bata. That would be nice. Naalala. But sige, pero na-excite ako. At pupuntahan natin pagkatapos ng break yung love story nitong pangasawa niyang pastor. At yung first at ano ang itsura ng kanilang pagsasama sa muling pagbabalik ng Sa Panahon ng Paghinto. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage. Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa sa Panahon ng Paghilom. At kasama ko pa rin of course si Benji Cruz at ang ating pong panauhin na si Juliet Goodka. Na nagbabalik-bayan. Nagbabalik-bayan. Mula sa ayaw. Ito pa rin si Josephine Reyes at patuloy natin ipag-usapan ang kanyang
napaka makulay din at medyo tahimik. Makulay na tahimik? Ano ba yun na buhay nung bata tahimik at matulain. Matulain. No? Very poetic. Parang kumbaga sa libro ko lang nababasa yung pag di ba nasa eskwela panitikan or yung ano. Yun lang ang binabasa mo yung buhay sa probinsya, kumain sa puno, pumunta sa eskwela. Pero napakatahimik ng buhay mo. Although mahirap. I would say that really God really loves you and protected you all throughout. Totoo ba yun? Totoo yan. Okay. Sobrang totoo. More than totoo. Kaya gusto ka namin tanungin dun sa mga paghihirap na naranasan mo, ay may nangyari bang abuso o violente? Kasi tahimik Parang wala, tahimik. High school, so ipinasok kaming kasambahay at nag-aaral ako sa umaga, nagtatrabaho sa hapon. 4 na taon yung palipat-lipat ng schedule. There was a time nung third year ako na ang pasok ko ay panggabi at sa umaga ako nagtatrabaho, kasambahay. Tricycle ang sinasakyan galing sa eskwelahan at gabi na yung isang pasahero ay namulasya ako. Ang ginawa ko noon, tumalon ako sa tricycle. Kumbaga sa tricycle niya ginagawa. And the tricycle driver not doing anything? No, hindi niya alam. Tumalon ako. Habang umaandar? Habang umaandar. Oh my gosh. Wala namang nangyari sa aking masama. At nakauwi ako. At nakalimutan ko na actually nung nangyari na yon. Hindi ko siya, binrush off ko lang siya. Yeah. Hindi ko siya dinamdam na para bang, kasi gabi ka na umuwi, kaya ayan, nangyari yan sa'yo. Parang sinisi mo ang sarili mo. So, and you didn't tell anyone? Hindi ko rin ikinuwento yan. At nung 16 ako, first year college na ako after high school graduation, naging kasambahay ulit ako sa mag-asawa. At there was a time na yung ama nung mag-asawa ay doon nakatira, yun ay he attempted na gawan ako ng masama. At muntik na, nakatakbo ako. Nagtago sa kwarto, kumuha ako ng kutsilyo at nagsara ako ng kwarto. At hindi ko rin siya, natakot ako nung gabi na yon, pero hindi ko na ininda. Hindi ko na dinamdam. Ang pakiramdam lang noon na naalala ko ay nagtatampo ako, nagagalit ako sa tatay ko. Kasi naman, o sa magulang ko, bakit kasi kailangan kaming magkatulong? Bakit kasi kailangan kaming magtrabaho? Bakit hindi nyo kami kayang pag-aralin? Bakit kaya nangyari yan? At valid yung mga tanong ngayon. Oo, diba? Bakit nangyari yun? Dahil, kasi kung pinag-aaral nyo kami ng mabuti, di ka namin kailangan magkatulong, hindi mangyayari sa akin yun. Hindi mo rin yan nakwento kahit kanino? Hindi ko yan ikinuwento. Naikwento ko lang yan. Nung itong pag-uwi ko, nagkikwentuhan kami magkakapatid. Wow. At nakwento ko yan. At nagulat sila, ba't hindi mo sinabi? Yes. Bakit? At hindi mo sinabi sa magulang mo, di ba? Bakit? Wala kang sinabihan. Kasi, hindi naman tayo nagsasabi, di ba? Sabi ko sa kanila, hindi naman sinasabi yung mga bagay na yan. Totoo Hindi yan naman. ikinikwento. Why? Why don't you wanna do it? Dahil wala akong connection sa mga kapatid ko. Wala akong connection. Alam mo yung emotional connection na lakas ng loob na sabihin na ganito. Yeah. Bakit pa? Wala naman silang magagawa. Anong gagawin? Di ba? At saka parang inaho ko na rin, bahagi na to ng pagiging mahirap namin, ng buhay ko. Bahagi na yun ng Tanggap. Nag-resign ka doon. Tanggap ko na yun na, ay ganito talaga. Kaya nung naikwento rin ng iba kong kapatid, yung mga hirap na dinaanan nila growing up na hindi ko na nakita. Lalo na yung mga panganay na kapatid. At meron din silang similar na karanasan sa akin. Yung na-abuse din. Kapatid kong babae na isa din na ganun. Na ipinasok din siyang katulong na ganun din pala ang nangyari sa kanya. At marami silang naikwento na buhay namin noon na hindi ko na nakita dahil mas matanda sila sa akin, umalis na sila sa bahay. Actually, the reason why my older siblings left the house, dahil kailangan nilang magtrabaho. Hindi sila makapag-aral. Sabi ng tatay, magtrabaho, maghanap kayo ng trabaho para makatulong kayo. Kaya lumaki akong hindi ko na sila nakasama dahil malayong agwat namin. Ang panganay namin na si A, 70 na siya. Ako, 52 pa lang. Malayo ang agwat ng magkakapatid. Kaya yung hirap na dinanas, yung alam mo yung
high school ka, papasok ka sa eskwelahan, wala ka man lang baon kahit ano, hindi ka nga lang makapag-recess, hindi ka pwedeng makipagsabayan sa mga kaklase mong may bagong sapatos. Ako, ang damit ko nun, tira-tira lang ng mga kapatid ko. Alam mo, yung pamana lang. At hindi ka makapag bonggang-bonggang kain, wala ka naman pangkain. Kahit nga ang babae dumarating ang yung monthly period. Yes. Wala kang pambili ng kung ano. Ano yun? Yung tela. Ganun lang. Alam mo yun, ganun kahirap. Hindi ang buhay ko, hindi siya normal na buhay ng isang bata. Lumaki ang bata na magpakabata ka lang. Ako, hindi ako nagpakabata. Nagpakatanda ako. Dahil naalala kong 13 ako, sabi ko, paglaki ko, pag ako'y tumanda na at may trabaho na, tutulungan ko ang pamilya ko. Which you did. Which I did. Alam mo yun, yung mga pangako mo sa sarili na, aasenso din kami, kakain din kami ng ganyan, ganito rin ang magiging bahay namin, hindi butas-butas yung ganon. Pero dahil, nung high school ako, talagang, ipinamuhay ko na yung... Kita mo yung binuo yung character mo nung buhay mo. No? And I really admire you for being resilient. No? At kung paano ka binuo ng Diyos. Because all throughout that life that you had, naging matapat ka pa rin sa sarili mo at sa Diyos. Diba? Kasi yun na lang kaibigan niya eh. Yun na lang ang friendship mo, diba? Si Jesus na nakaluhod. Yun. At kinuwento mo yan sa kanya. Si Jesus talaga ang takbuhan ko noon. Kahit nung high school ako, merong missionary student center sa tapat ng high school namin. Doon ako pumupunta. Actually, yung simbahan na yun, doon nag-umpisa yung desire ko din na pumasok into full-time ministry at mag-apply ng scholarship. Dahil, yun ang tawag ng Lord sa akin. Yun talaga yung tawag na naramdaman ko at nakita ko na there is no other life for me than to serve God. Yeah. Yun yung nakita ko. Dahil wala naman akong ibang nakitang paraan para takasan yung buhay namin noon. Kundi si Jesus, wala Yun lang yun alam ko. Doon mo nahanap Doon mo nakita. Doon lang. Nakita yung Wala akong ibang pwedeng. Wala naman drugs noon. Hindi ko alam yung buti na drugs. lang. Joseph. Wala rin pambili ng droga. Wala Puntahan natin asawa mo. Yun ang pangasawa mo. Kasi mukhang from tahimik, mas tahimik. Yung napangasawa ko, nakilala ko siya sa seminary. At 23 ako nung nakapag-asawa ko. Dahil nga gusto kong magkaroon ng asawa ng pastor, dahil ang image ko ng isang pastor's family is happy, alam mo yun, respected, magara, hindi mayaman, pero yung image na buo, na tahimik. Yung mga things na hindi mo nakuha. Na mga bagay na hindi ko nakuha at yung tao na mamahalin ako, na nakikita ako, na hindi ako dinadaan-daanan lang. Kasi yung dinadaan-daanan lang ako ng tatay ko, parang hindi ako buhay. Yung naghanap ka ng atensyon, nakita ko yun sa kanya. At nung nag-asawa ko, kinasal kami, maayos ang naging buhay, nagpa-pioneer kami ng isang ministry sa Makati nung 1994 yon, matagal ng panahon. First boyfriend mo siya? Siya rin ang... So yun ang una mong naramdamang pinarso ka? Oo. Oo, siya yung taong nagparamdam sa akin na, uy, buhay tao ako. ka. Oo, at maganda ka. Buhay ka, meron kang halaga. Alam mo yon, nakikita kita, naririnig kita. Kaya ayun, nag-asawa kami, tinulungan ko siya sa ministry, wala akong ibang trabaho kundi maging asawa ng pastor. Pinagsilbihan ko siya. Submissive. Yun ako noon. Yung bang katuroang na-receive mo? Yun ang itinuturo. Wives, submit yourselves to your husbands. Oh, yes. And husbands, love your wives. At yun yung part na my husband loved me. Provided for you. Provided for me, loved me, respected me, cared for me. Yun. At ano itsura nung submission na ginagawa mo? Ang submission, parang nakita ko rin yun sa nanay ko Pinagsisilbihan ang tatay ko, kapag hapon na mag-iinit na ng tubig na pampaligo, ihahanda na yung kape
ihanda na yung tsinelas, yung damit na susutin. Pati sinelas. Pinaplansya yung Damit, yung barong, yung ganon, pag magsisimba, ang pantalon, kailangan isa lang ang guhit ng pantalon. Okay. Yung pleats ng pantalon. Ganon ako bilang asawa. Nagluluto, pinaglalaba, pinaglilinis. So, anong discussion meron kayo? Pinaglilingkuran. I mean, with all that. Ang pinag-uusapan namin ay tungkol sa church, tungkol sa ministry, tungkol sa mga members, tungkol sa problema sa simbahan, tungkol sa denomination, tungkol sa gobyerno, tungkol sa... Everything around you. Tungkol sa finances. Siya naman, meron akong joke noon, okay, I submit, you remit. Uy, maganda yun, ha? Maganda yan. In other words, pera-pera lang. Tama. Binibigay, Nasabi mo yun sa kanya? Binibigay niya ang buo niyang sahod. Galing. Ibig sabihin, well compensated siya sa church niya, ha? Meron pa kasi siyang ibang ministry sa mga kumpanya, sa ibang company. Nagbabible study siya. And counseling. Kaya, binibigay niya, nangihingi pa nga ng pamasahe sa akin yun Alam mo yung ganun. So pagdating sa finances, siya. binibigay niya lahat sa'yo. Binibigay niya, he provides. Okay. How ideal, no? Oo. Ideal at talaga. napakabait niyang asawa at napakabait niyang pastor. Nakita ko sa kanya that he truly loved and dedicated his life in the ministry and serving people, loving people, serving the church. He truly loved. Malapit din ang mga tao sa kanya. Kahit nung nasa Bible school pa kami, pang estudyante, siya yung tinatakbuhan. Siya yung kinakausap. Makarisma siya sa mga tao at magaling siyang pastor na mabait siya. And siya ang senior pastor ng church niya. And he really, really loved God. And yung passion niya talaga noon is to see revival in the church. And he died without seeing it. Yun Ikaw ang revival. Ano naging papel mo with all that? Ang naging papel ko, nandun lang ako sa likod. Doon lang ako sa background. Hindi ako nagboboses, hindi ako tumatayo para mag-preach or sa simbahan. Ako lang yung taga-suporta. Ako yung dahil nakatira kami sa parsonage, ako yung tagaluto. Ako yung taga-silbi. Yung mga tao, they're free to go to the parsonage. Alright. Ako na nga yung tagalinis ng church minsan. Madalas. Yeah. Ako yung taga-suporta. Ako yung tagapakinig. Yung sitwasyon na yan, very, sa'yo kumbaga that time, hindi ka naman magdidisobey kasi ginawa mo na yung data kay parang inulit mo lang ngayon, di ba? Parang wala. Pero, but, all that, did you like it? Oo. Did you like it? All right. Oo, yung buhay na gawin, I liked it. You loved it. Okay. Loved it in the beginning. Okay, that's where I want to go. In the beginning. I mean, kasi sanay ka na the reason why you say you like it is because ano yun sa'yo kabisado, yung memory mo, kabisado niya yun yung daan na yun. So, madali lang. Gawin na, I love it. It's just wala namang, hindi naman natin narakambo, yun pa rin. But deep inside you, there was something, sabi mga at the beginning. At the beginning. So, what happened later? Asa na yung linyang yun napunta, teka muna, At the beginning, at the first, second year ng buhay namin bilang mag-asawa, nasa honeymoon period pa niyan kami. Hindi ko maalala kung kailan kami nag-away. Dahil sasabihin, nag-away ba ka nga kayo? Hindi. May pinagtalunan kayo? Wala. Hindi siya yung taong mapagdiskusyon. At kapag merong konting mali, siya pa yung naunang mag-sorry sa aming dalawa. Pero nagagalit ka rin? Hindi rin ako nagagalit masyado. Tampo-tampo lang yung silent treatment. Pilipino. So, yung 13 years nyo talagang halos walang galit yun at away. Wala. Nung first 2 years, I loved my role as a wife and a pastor's wife and what I do in the church. But because doon ko nakita yung hindi itong pangarap kong buhay na busy ka, puro ministry. Wala nang kami. Wala na yung buhay mag-asawa. Wala na yung relationship. Wala nang romance. Wala nang naging ordinaryo na lang yung relasyon namin na bilang mag-asawa. Ito, straightforward question. Kumusta ang sex life niyo noon? At wala ring sex life. Pero nagkaanak ka, isa. Milagro. Dumating yung anak namin after 10 years. My Lord. After 10 years. So, ganong kakulang ang inyong romantic and sex life. At kapag nagtatanong ang mga tao, bakit
bakit wala kayong anak? Bakit hindi pa kayo magkaanak? Ang sinasabi ko palagi, dahil meron akong problema. Nagpapagamot ako, nagpapatingin ako. Para pagtakpan siya. Para pagtakpan ko ano yung nangyayari sa amin, sa aming dalawa. Anong nadulot sa'yo ng ganyang klaseng sistema ng buhay? Bakit ako napunta doon? Hindi rin. Anong naibigay sa akin? Yes. O, para bakit mo tiniis? No? Oo, bakit mo tiniis? At saka anong ginawa mo para mabuhay ka ng gano'ng Yan, karagal? tama. Yan. Anong What coping did you do? mo? What's your coping mechanism? Anong ginawa Ang mo? nangyari, nagkaroon ako ng buhay na nagkaroon ako ng mask, nagtago ako ng isa pang buhay or dalawa pang buhay. Okay. Nalulung ako dahil nalulungkot ako eh. Meron Yes. akong need. I need an emotional connection. I need a kausap. I don't need a friend. I need a husband. Yes. Kasi naging platonic yung aming Yes, relationship eh. Hindi siya masamang tao, napakabait Yes, niyang tao yes, at supportive siya. Pero yung connection bilang asawa, yung alam mo yun, sa mga may asawa dyan, alam nila yun eh. Yung Oo. hinahanap mo yung lambing, hinahanap mo yung romance, hinahanap mo yung nakikita ka, na-appreciate ka at yung minamal. And that's what you Para naalala ko tuloy yung kanta, Talk to me like lovers do. Nakuha ko na sana, biglang ano kanta yun? Ang nangyari ngayon, so dahil naghahanap ako ng kulang sa buhay ko, Yeah. I started to go into sexual fantasy, Yes. masturbation, pornography. Yes. May internet na rin nung mga panahon na yun. I would go online kapag tulog siya, and I would go do porn online, Yeah. and I would satisfy myself. Yung first sex mo sa kanya, di ba? Oo. Sa kanya. And So, by dun yun satisfy na naman. yourself, masturbation. Yes. Yes, oo. So yun ang naging parang after feeling that, wow, okay, I had sex with my husband when we got married, and after that suddenly withdraw, wala na. Wala na. So you are looking for something like that, the same feeling, right? Correct. So you got it outside. Dahil yun ang, alam ko, yun ang normal na relasyon ng mag-asawa. Yeah. Merong emotional and merong physical connection. yes, oo. Because you have to provide the need of the other. Yeah. I provide his need, what about me? Alam mo yun? Siya, wala siyang hilig, ayaw niya. Ako, I need. The Yes. physical needs it. The heart needs it. To connect. Wala so kanino ako magko-connect dun sa kung ano yung meron. But you never spoke about it. Never. Oh, Never so spoke. typical of her. Hindi mo siya tinanong na ano ba ang problema, walang ganon. Nangalabit ka ba? Nangangalabit palagi. Anong ginagawa niya? Baka trauma sa kanyang kalabit mo. Baka papasok sa kanya, nangalabit. Ano ginagawa niya pag Ang ganon? sasabihin niya, sorry, pagod ako. Sorry. Totoo namang pagod siya. Oh, sure. Totoo namang pagod siya at napakahilig niyang magbasa ng libro. May libro yan sa tabi niya na patong-patong na binabasa niya at makinig ng praise worship songs. Sabi ko, nakakapagbasa ka nga at napakahilig magbabad sa telepono at kausap yung mga tao na sa ministry. Pero yung panahon para sa akin, wala. I mean, was zero. Wala. Yun, yung relasyon bilang mag-asawa, yun ang wala. Naramdaman, nagkaroon ka ba ng suspicion na baka meron siyang same-sex attraction? May something siya. Actually, nagkaroon ako ng ganyang suspicion nung pumasok na ako ng Living Waters dahil Kami talaga tagabigay ng suspicion. Oo nga eh. dahil nakita ko yung signs, nakita ko yung There's a possibility there's that, a possibility big na ganun. And dahil siya rin naman kasi lumaki rin ng walang tatay at malayo sa nanay, lumaki siya sa lolo at lola. At doon ko nakita, kaya pala, siguro, ganun. Uy, kwento mo nga yung journey mo sa Living Waters. Bakit ka napunta dyan? Kamamatay lang ng asawa ko. Namatay siya New Year 2007. Pagkatapos, yung kanyang kaibigan at ninong ng anak namin ay nagpupunta sa Living Waters. Inimbita ako. 5 buwan, 6 months after nailibing yung aking asawa. Nalibing yung asawa ko January. February, balik na ulit ako sa church. Nagsiserve na ulit ako sa church.
yun lang naman kasi ang alam ko gawain is to do. But you said kanina kasi, you went to Living Waters to learn. To learn. Yeah. Unang-una, To learn to add in your skills and knowledge, no? But pero parang hindi yun ang nangyari sa iyo. Nag-guess ako o sige, attend na nga ako, ang kulit mo, at saka magsusponsor siya, magbabayad ng registration sa akin, at dahil nahihiya ako, alam mo, mahiya, at good girl ako, sige, attend ako. At ang rason ko pa sa kanya noon, bakit naman kasi ako attend dyan? Nag-aral ako ng Bible School, asawa ko ng pastor, nabasa ko na ang Bible ng mula Genesis hanggang Revelation, nagtuturo, blah, blah, blah. Lahat, okay. alam mo yon? Lahat ng, I'm okay. I'm okay. Ang ka mamatay lang ng asawa. I'm okay. I'm good. Pero nung pumunta ako ng Living Waters, doon ko nakita na I am not good. I am not okay. Nakarinig ka ng sagot, from when you were a child, na hindi ka sinasagot ng nakaluhod. Kumbaga parang nagiging monologue yun sa'yo. This is the time na parang sinagot ka. This is the place. Ito yung lugar na hinahanap ko. Yes. At finally, nakita ko, bakit? ito. Ano yun? Ano yung nakita mo doon? Ano yung feedback na nangyari sa'yo doon? Katulad na nabanggit ko kanina. Nung pumasok ako, unang gabi pa lang yun, ang lahat ng mga volunteers ng Living Waters ay nagbibigay ng 2-minute testimony. Na may kinikwento nila yung journey ng kanilang healing at kung bakit sila nagpunta ng Living Waters. At yung kaibigan ko na nag-imbita sa akin na isang leader ng church na kilala ko siya bilang ganito siya. Hindi ko sukat akalain na magbibigay siya ng, ako po ay meron same-sex attraction. Ako po ay into masturbation. Hindi mo naisip yun? Hindi ka lang, ha? Kasi pastor din siya eh. Oo, nagulat talaga ako. At yung mga sumunod pang nagsalita, yung sinasabi nila, yun yung mga naranasan ko eh. Yun yung, ako yun. Minouth nila. Nagbigay ng words. Nagbigay siya ng words, ng name, ng label sa mga naranasan at naramdaman ko. Nagkapangalan at lengguwahe. Nagkaroon ng pangalan, nagkaroon ng itsura. Yun. Ako yun. Pareho kami. Yeah. Yung time na yun. Yun yung time. At anong naramdaman mo doon? Nung una mong marinig, kasi mukhang sa simbahan na pinanggalingan mo, hindi naman pinag-uusapan yun. Of course, hindi pinag-uusapan yun. All nice and beautiful simbahan, diba? All nice and beautiful. Dito biglang, So, nung una, the very first moment, evening na narinig mo, anong nangyayari sa heart? Nung narinig, umiiyak lang ako noon, alam ko, nag-iyak noon. Worship pa lang, umiiyak na ako. Iyak ako hanggang matapos ang programa, iyak. Ang sabi ko, ano ba itong pinapuntahan ko? Ang sakit-sakit na ng mata ko. Magang-magana, saka iyak. At alala ko kasi noon sa GCF yung program, or sa Ortigas. Nakatira kami sa Mandaluyong, Bonnie Avenue. Alam mo bang nilalakad ko yan every Tuesday evening from GCF to Mandaluyong. At habang naglalakad ako, umiiyak ako at kinakausap ko si Jesus. Yun yung, 25 weeks yun. Yeah. Yung anak ko na 3.5 years old, naka-diaper pa lang siya. Iniiwan ko sa mga estudyante na, kasi nagka-campus ministry kami noon eh. Yung ministry ng asawa ko na iniwan niya, ako yung sumalo. Yung campus ministry sa isang university malapit sa amin. Yeah. Iniiwan ko yung anak ko, naka-diaper siya. Inaalagaan ng mga estudyante. For 25 weeks. Yung anak ko na naka-diaper nung nag-healing journey ako, 19 years old na siya next month. Happy birthday. Juliet, anong naging aha moment mo doon? I mean, that's a long program, right? It's not just one time. I'm sure hindi ka naman siguro naman. Ganito kalaki na mata mo paglabas. Kasi yun, ilang days? 25 weeks. 25 weeks uwiyak. At nilalakad mula Ortigas hanggang doon sa mata mo na aluwana, no? Pero ano yung naging aha moment mo doon sa na yun? Bago yan sagutin ni Juliet, I think yung aha moment, yung paano mo na-encounter si Jesus na pinagsimula ng healing mo. Sa muling pagbabalik ng sa panahon ng paghilom. Paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang-ayon sa kanyang wangis at larawan, upang ating siyang makilala, upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin.
Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya. Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos? Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagbabalik po ang programang Sa Panahon ng Paghilom. At gusto ko lang paalala sa ating mga tagapakinig, no? Maaari po kayong tumawag sa numero 8654-0898, local 104, o sa cellphone number na 0916-296620. Kung kayo po ay may katanungan o may gustong mag-comment, pwede ho nyo i-text ito, itawag, no? At sa ano tong LWP? Living Waters Philippines. Dito po sa Living Waters Philippines na ang cellphone number po ay 0917-828-4654. Again, 0917-828-4654. O sa telephone number na 571-3904. Ano to landline to? Di ba may 8 na? Ayaw nga pala, pakilagyan. Kung nakaalala, maglagay ka. Oo nga naman. Hanapin nyo na yung code kasi minsan naiba yata, no? Basta yung number ganito, 571-3904. I think lagyan mo ng 08 yan. O 8 lang. 8571-3904. Wala na yung 02 or something. Wala na. Unless nasa outside Metro Manila. Guluhin ba natin sila? Basta tawagin nyo. Basta cellphone mas madali. Yeah. At pwede rin po kaming i-email sa info@livingwatersphilippines.org or bisitahin ang aming website www.livingwatersphilippines.org. So kung kailangan nyo po ng panalangin or kung gusto nyo malaman pa at paano umattend ng Living Waters program, pwede nyo po kaming tawagan o puntahan personally sa opisina, makipag-appointment lamang po kayo. At sa mga nakikinig, lalo na sa mga nadinig ang napakagandang kwento ni Juliet at isa kayo sa mga pastors' wives na nakaka-connect sa kwento niya or isa kayong pastor or leader ng simbahan na tulad ng kwento ni Juliet, hindi na pag-uusapan yung lungkot, yung struggle, even yung pag-cope nyo in sexual ways. No? Ay meron po kaming Living Waters Leadership Training. Pero ito po hindi training na how to. Ito po ay nagbibigay ng espasyo para sa mga leader sa simbahan na normally ay ine-expect silang maglingkod, magbigay, manalangin sa iba, pero sila ay hindi nakakatanggap ng ministeryo para sa sarili nila. Importante, you can't give what you don't have. So, kailangan mag-heal ka muna bago ka makapag-heal. Diba? So, meron po kaming Living Waters para sa mga leaders na gaganapin from November 26 to December 2. Ito po ay gaganapin sa Asia Pacific Theological Seminary sa Baguio City. So, parang bakasyon nyo na rin pagkatapos. Yan. So, again, November 26 to December 2, pwede po kayong mag-register. Puntahan nyo lamang po yung website ng Living Waters, www.livingwatersphilippines.org. One word lang po yung Living Waters Philippines. May S po yung Waters, may S din yung Philippines. No? Para talagang marami. Plural tayo. At pwede po kayo mag-fill up ng registration doon at isend lang. Paano sila? Magre-register sila din sa Manila, right? Doon sa website. Sa website. Or sa website. Kung gusto nyo po, ay email nyo kami, papadala namin kayo ng application form, i-fill up nyo lang, at sagutin nyo, i-email back nyo sa amin. Yan. Marami na pong mga leader ng simbahan na talagang tulad ni Juliet ay nakatagpo ng kalayaan. Kala nila mag-aaral lang sila doon, yung pala sila yung pinag-aralan. Sa linggo yon, 4
5 araw na sila ay tatanggap ng paghilom mula kay Kristo at yung huling araw ay paano nila yung dadalhin sa simbahan Kasi nila? very personalized ang magiging ano mo doon eh. Kung saan ka dadalhin di ba? At kung saan ka magkakaroon ng aha-in sa iyo. Yan, yung tinanong mo kaninang aha moment, Juliet, ano yung aha moment? Nung nakatagpo mo si Jesus. Naku, napakarami. Ang pinaka natatandaan ko lang ay nung yung nagte-testimony yung mga leaders at sa small group namin, nung nagbibigay ng testimony yung mga kasama ko at nung nagbigay ako ng kwento ko na sabi ko, ito yung lugar na hinahanap ko. Ito yung lugar na safe, na maikikwento ko kung ano yung nararamdaman ko. At yung mga taong nandito ay katulad ko rin. Makapareho kami ng kwento. Maraming pagkakapareho ang mga kwento namin. And you feel that's a safe place. It's a safe place. At nakita ko talaga na nung nagkikwento ako ng mga nangyari sa akin, nakita ko yung buhay na buhay si Jesus. Hindi yung Jesus na kinakausap ko nung bata ako, o yung Jesus na nakilala ko sa Sunday School, o yung Jesus na binabasa ko lang sa Bible. Ito yung Jesus na nabuhay, na nagkaroon ng katawan, na nahahawakan ko, naririnig ko, nakikita ako, tumatango sa akin. Naririnig ko yung panalangin para sa akin. Nakikita kong umiiyak din nung umiiyak ako habang nagkikwento. Yun yung mga taong nandoon na naging kamay at paa at boses at katawan ni Jesus na eto si Jesus. Jesus, ikaw. Ito si Jesus. Jesus, ikaw ito. Ikaw yung kausap ko magmula nung bata ako na nagkaroon ng physical na operation. Hindi yung operation na alam niyo na yon. Na nakita ko na ito yung heart ni Jesus sa akin. Nakikita ko ni Jesus. Naririnig niya ako. Nararamdaman niya yung mga kwento ng buhay ko na pinagdaanan ko. Lahat yun nakita niya, lahat yun narinig niya yung mga prayers ko, narinig niya yung mga kwento ko habang naglalakad ako, habang nung nagugutom ako, natutulog akong gutom, alam niya lahat yun. At naiparamdam niya sa akin through these people na sila rin pinagaling rin ni Jesus, na-experience din nila si Jesus, hindi sila nag-iimbento. Naranasan talaga nila si Jesus na yung naririnig mo lang na kwento, ito totoo, ito buhay, nabuhay si Jesus sa akin nung panahon na yon, May 2008, nabuhay si Jesus sa akin. Yung nagkaroon ako ng pag-asa na ito na yung umpisa pa lang yun. Ito yung, narito si Jesus, nandito si Jesus, buhay ako. Hindi lang ako isang figment of your imagination na nababasa mo lang sa Biblia. Na kapag sinabi kong, come unto me, lumapit kayo sa akin na nahihirapan because my yoke is, burden is light. Totoo yun. Yung sinabi niyang, Jesus loves me, totoo yun. Jesus loves me talaga. Naramdaman ko yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng mga tao na nakaranas din ng pag-ibig niya, na encounter din siya, not in the places of their guilt or yung pagtatago, but in the places of yung acceptance and love and yung reality, because Jesus will meet you in the places where you are at. There. My question to you, ikaw ang magsasalita at magbibitaw ng iyong revelation. Kasi sabi mo, hindi mo sinasabi. Hindi mo kinukwento. Paano yung moment na yun? Nung ikaw na ang magsasalita. What did you feel? And what pushed you to say it? Actually, we take our turns, and when somebody speaks, bawal ang makisawsaw. Actually, nang turn ko na, hindi mo na kailangan pilitin ako. Talagang tumalo na ako. So, siguro ikaw laging una, no? At talagang nagkwento na ako. Wala nang paligoy-lilo, walang pakeme-kem, walang hiya. Yung hindi ka na nahiya. Hindi ko naramdaman yung I am being shamed for telling. Ay, teka muna, pastor's wife ako. Of course. Hindi na, good. Kailangan wala ka nang pinoprotektahang image. Wala ka nang pinoprotektahan dahil alam mong safe ka. Hindi mo kailangang
itago yung kalahati at konti lang yung ilabas mo. Yes. Ilabas mo na, inilabas ko na siya dahil yung mga kasama ko nagsasabi, ba't ako naman magtatago? Yeah. Gustong-gusto ko nga makapagsalita, wala lang akong Yes. masabihan. Oo. Eto na yung panahon para maikwento mo yun. At hindi lang yun basta pagkikwento, naikwento mo na, so what? Oo. Hindi, dahil ipapanalangin ka nila at yung panalangin ng leader, as if Jesus was the one praying for you. Wow. And there would be visions and revelations and bringing back of memories throughout the healing journey. Yes. God healed my relationship and my heart towards my parents, my father most especially. Dahil nung pinaramdam ng Diyos Ama yung pagiging ama niya sa akin, pinunan niya yung lahat ng maraming salita, magagandang salita. Juliet, you are my child, you are my princess, you are special. I hear you, I know you, I see you, nakikita kita, naririnig kita, nararamdaman kita, alam ko. One of the visions na pinakita sa akin ng Panginoon. Because growing up, my heart was like parang nagtatampo at galit. Bakit lumaki kaming mahirap? Yes. Bakit kailangan pagdaanan ko yun? Bakit hindi kami lumaking normal na, alam mo, maayos? One of the visions na it gave me, I think it happened after like 6 years of the healing journey. The vision was, nasa isang palayan kami. Kasi may palayan kami noon nag-aani. Alam mo, mag-aani, magtatanim ng palay. Naranasan ko yan. Tapos na yung ani, tanghalian, dun lang kami sa mga talahib nakaupo, nagtanghalian, nagpapahinga. Nandun ang tatay ko nakaupo, nandun ang nanay ko. At nandun ako, maliit na Juliet. I think I was like 7 sa vision na yon. And lumapit ako sa tatay ko para magpakandong. Sabi ng nanay ko, hindi pwedeng lapitan ng tatay. Lumaki akong ganun. Hindi ka pwedeng lumapit sa tatay. Hindi pwedeng, wala yung kandong-kandong, wala yung lambing-lambing. Sabi ng nanay, hayaan mo pahingan. Tatay mo, nagpapahinga, wag ka lumapit yan. Lumapit ako bata. Sabi ng tatay ko, hayaan mo na. Halika rito. Baby ang palayo ko nun. Tapos sabi niya sa akin, pasensya na kayo. Dahil ito lang yung buhay na naibigay namin sa ganun yung sinasabi niya. Kayak naman ako sa'yo, ha? Ayos ka. Ganun yung sinasabi niya sa visions. Ito lang ang buhay na kaya namin ibigay sa inyo. Pero mahal namin kayo. Yeah. Kasi most of my life, ang pakiramdam ko, walang pakialam sa amin yung magulang namin, lalo na yung tatay ko. At yung kahirapan namin, naging burden siya sa akin, na sinisisi ko bakit kami mahirap. And I didn't realize na hindi ko naririnig kasi yung heart ng tatay ko Pero nung sa vision na yun, yung sinabi, pasensya na kayo at ito lang ang buhay na naibigay namin sa inyo. Pero mahal namin kayo. That vision, parang gave more depth sa lalim ng pag-ilom ng healing journey ko about my relationship with my father, with my family, or how I grew up. Yeah. Na yung absence ng tatay ko sa buhay ko, lahat yun napunan at nagkaroon ako ng alam ko na naman na natanggap ko na yun, pero nagkaroon ako ng more of acceptance. Actually, I was thankful. Lagi kong iniisip, Panginoon Lord, kung babalikan ko ba ang buhay ko na yung tinakbo ng buhay ko ng 52, 53 years, babalikan ko pa ba yun? Lagi ko sinasabi, naku Lord, babalikan ko yun ng isa-isang kisap mata, babalikan ko yun. Wow. Dahil hindi ako magiging ako ngayon kung hindi ko lahat yun pinagdaanan. Yes. Kasi naging bahagi siya ng ano ko ng buhay ko. Bahagi siya ng kung ano ako ngayon. Dahil kung naging masarap ang buhay ko, siguro, I don't know, pero yun yung, kasi napakalalim na ng healing ng binigay ng Panginoon sa akin. And even yung pag-aasawa ko ulit, actually, I saw it as a redemption of the previous marriage. Even yung pag-aasawa ko ulit, makalipas ang 10 taon, hindi ko siya pinursu, hindi ko siya yung pinagpilitan na makapag-asawa ulit ako ng pastor. Parang aksidente lang siya sa tingin ko, pero in-orchestrate ng Lord yun, even yung pagkikita namin. Dahil nagkita kami online, meron akong free account sa online eHarmony, pero hindi ko ginagamit dahil pag free, wala ka namang masyadong access. At during that time, my son and I, we were okay. We were okay. I have a job. My son is going to school. We live in a house.
hindi kami mayaman, pero maayos ang buhay namin. I'm with Living Waters. Nag-serve ako. We were okay. I'm not looking to, if meron, edi meron. Gusto ko, pero hindi ko siya ipinipilit. Dumating siya sa panahon na okay na kami ng anak ko. At nung yung asawa ko ngayon, he was trying to set up his account, hindi international. Gusto niya yung malapit lang. Accidentally sabi, na-set niya yung account niya international, thousands of miles. Kaya maraming outside the US na pumapasok na i-match sa account niya. Isa ako doon sa na-match sa kanya. And then, I checked my account one night na nag-overtime ako. Chinek ko siya at merong promo na $999 para mga sa eHarmony. eHarmony, magkano lang yung 500 pesos? Ay, kaya ko yung bayaran. So, I paid. Yeah. Within 2 weeks, we met. And after 2 weeks, I closed the account. Yeah. And here we are now. Wow. And then I realized na God works. When I saw his name, it will not say the last name or what he does. I searched him and I found out that he's a pastor. Wow. At sinara mo na yung account pagkatapos. They settled it. And how long was the relationship? Paano kayo It was May of 2016. November 2016, he came for first time. And he proposed. Wow! Ang una naming tawag noon, ano yung unang pagkikita niya? Pagkikita sa not Zoom, face to face. Skype. Skype. Nag-Skype kami. May 28. Yung wedding anniversary ko sa unang asawa ko. Yung unang pagkikita talaga namin. Talaga nire-redeem niya. Oo. At noong 2016, nung pumunta siya, he proposed March 2017, ikinasal kami dito. At si Benjing, isa sa mga ninong. Ninong! At hindi ko nasabi sa'yo kagabi, I felt so special na talagang hinintay niya ako makabalik from America. Doon niya tinapat yung wedding niya. That was so sweet. Oo. At tapos ngayon, yung current na marriage ko, hindi na ako yung babaeng tahimik. That's what I want to know. Anong nagbago? Kasi you don't want to repeat, No. You don't want to repeat of what happened. Especially pag nag-Living Waters ka na, so you know the difference. At napansin ko to, na parang typically ang isang Pilipina na spouse ng isang American, talagang kung submissive na siya, tumodo pa talaga lalo. Tumodong nananahimik kasi nosebleed pa. So, anong difference? Anong naging nangyari? Unang difference, dahil pareho na kaming matured. Yeah. Dahil ako nag-go through na ng healing, nakilala ko na yung sarili ko. Nagkaroon ako ng sariling pagkatao. Hindi na ako yung babaeng pumasok sa isang relasyon na naghahanap lang ng somebody to feel what is lacking in me. Na siya yung pag nag-asawa ako, magiging kumpleto ng buhay ko, magiging masaya na ako. Hindi na ako yung ako yung meron na akong sariling ako. Yeah. At yung naging asawa ko, siya rin, he has to be his own person. I have to be my own person. At nung nagsama kami, dahil meron kami sarili namin pagkatao, hindi na namin tinatry na you have to complete me. You have to do this to me. You have, wala na yung mga ganong expectations. At I have learned to speak up. Alam mo yun, napag-usapan kung ano ba, lagi kong sinasabi sa kanya, kapag nag-uusap tayo tungkol sa mga disagreement namin, you don't have to defend yourself. There's no need to defend yourself because I am not attacking you as a person. Sinasabi ko yung naramdaman ko nung ginawa mo ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal. At ina-atake ko, ikaw ganito ka, ikaw ganyan ka. No, not like that. Dahil alam mo yung kapag meron ka ng sariling identity, hindi mo na kailangang maghintay or mag-tiptoe. Hindi mo na kailangang makibagay. Hindi mo na kailangang mag-please dahil hindi ka natakot na ma-reject or mag-disagree sa iyo ang ibang tao dahil tama naman talaga mag-disagree. You have the right to disagree with another person. Dahil, alam mo kung sino ko I am Juliet. Anak ko,
anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Marami na kami pinagsamahan, pinagdaanan ni Jesus. At kaya ko nang tumayo sa sarili ko. At kahit pauwiin pa niya ako sa Pilipinas, I would gladly go home. At meron pa rin akong buhay. Meron akong buhay, hiwalay sa buhay niya, although isa kami. Yes. Alam mo yun, kailangan, na-realize ko bilang mag-asawa, eto si Juliet, eto si Mike, isa kami, dalawa, dalawa na pinag-isa, pero may kanya-kanyang identity. Dahil kapag you anchor your identity to another person, it'll be a mess. Yeah. Wala namang union, walang nag-isa kung wala kang binigay doon sa pag-iisa na yan. Oo. At saka we all, unique tayo eh. Ginawa tayo ng Diyos, unique. Kaya nga, special eh. What you have, what Benji has, o ako, unique yun sa atin eh. Dapat ilabas yun eh, uniqueness na yun. I hate to cut this kasi 11:40 na. Pero gusto ko lang, ang dami pa. Pero to wrap this up, gusto ko lang, dalawang bagay. No? One is, kanina kasi sinabi mo na nung bata ka, si Jesus lang yung talagang pinupuntahan mo. No? Wala kang konsepto ng God the Father. Pero now, in your life na nararamdaman mo na kumpleto ka at na-redeem yung marriage mo at itong vision mo na to na mas meron kang kumakandong sa tatay mo. Anong pintuan yung nabukas about God the Father sa'yo? That God is a loving Father. That God is a God. Malayo siya, hindi natin siya nakikita, pero may mga taong dinadala sa buhay natin para makita natin at maramdaman siya. He's a God that sees us. Isa siyang ama na nagmamahal sa atin na minamahal tayo kahit na ano pa tayo at naririnig niya tayo, nakikita tayo, nararamdaman niya kung anong nararamdaman natin. At He's very personal and very relational. Parang kung isa-summarize ko yung aking buhay na nung nandito pa ako sa Pilipinas, sinasabi ko na pupunta ako ng Amerika. Lord, ito ba talaga ang direksyon na pinapupuntahan mo sa akin? Kasama pa rin ba kita pagpunta doon? May iwan ko yung community ko dito. Makikita pa rin ba kita doon? Nung dumating ako doon, isang church, is a Methodist church. Pagpasok ko sa choir room, meron akong picture na nakita. Ipapakita ko sa inyo pero hindi nila nakikita. Ito yung picture. Ay, alam ko na. Yan din ako. Yan. Oo. Yung picture ni Jesus na nakaluhod na nananalangin. Si Jesus, napakalakas ng sense of humor. Kung nakikita mo ako, ito pa rin ako. Sa ibang bansa. Iisa yung Jesus na pinagkakataon. Yung pa rin ang posisyon ko. Nakita ko si Jesus. Sabi niya, nandito ako, Juliet. Kasama mo ako. Tayo pa rin dalawang magkasama. At sobrang iyak ko noon dahil, Jesus, hindi mo ako iniiwan. Hindi niya ako pinabayaan. Sinasabi niya na, this is where I want you to be now. This is where I called you. Wow. And Mike, I called you to be his partner. And your dream of being a pastor's wife, hindi ko nakalimutan yon. And I have called you to be a pastor's wife, not as a submissive, like a doormat na inaapak-apakan, but as a partner, as somebody who will complement your husband, and you complement each other, and who will, feel what is lacking in one another. And Jesus, God, the Father, and the Holy Spirit, magkakasama kaming tatlo. Nandoon sila, kasama ko sila. Napakarami pang. At hindi lang Gethsemane ang napuntahan mo, kung hindi talagang mga greater things than this na ginawa ng Panginoon sa'yo. Marami pang mga pintong nagbukas dahil doon. Juliet, JR, kailangan we need to close, pero can you give like a closing statement lalo na sa mga asawa ng pastor dito sa ating bansa na nakikita ko na katulad mo rin ay nag-iisa sa kanilang struggle, sa lungkot nila at putting up an image. Doon sa mga, lalong-lalo na sa mga asawa ng pastor na walang mapagsabihan, walang mapagkwentuhan, walang makausap na makakaintindi sa kanila, na hindi sila i-judge, at sasamahan sila alam mo, kung ano yung pinagdadaanan nila ngayon. Ang gusto ko lang malaman nyo that Jesus is here.
He is present. Nandito siya, kasama niyo siya, nakikita at naririnig kayo. At merong mga lugar, may avenue kung saan pwede kayong makakuha ng tulong at makakuha ng karamay. And the Ministry of Living Waters is one of those. And this is the only one that I recommend sa inyo na kung kayo ay nasa punto na desperate na talaga kayo at kailangan nyo ng mapupuntahan at makakausap, I would recommend to go and call Living Waters Philippines. This is a ministry na this is one way of God answering your prayers. You've been praying for God help me, and God is providing a place for people like us who needs a safe place where we can go and seek and receive help for our troubles. Very nice. And I hate ending this. I know. I mean, thank you for sharing your story to us and to our listeners. And I'm sure hindi lang yung mga pastor's wife at mga kababaihan. And ang nakuha ko dun sa what really touched me there is that from the start till now, God is with you. Jesus is with you. Yes, you just have to acknowledge that in even if you acknowledge that, and if you don't hear Him, He will use other people to talk to you. I just want to emphasize that Living Waters Philippines is not the answer. Jesus is the answer. Yes, definitely. At no living waters without Jesus. Definitely. Jesus is the answer. He is the living waters. Imagine mo kung hindi ka umattend, kahit na umattend ka, kung wala ka naman nun, hindi rin kahit walang mangyayari. Kasi ang living waters po ay hindi programa, siya po ay person. Oo, tama. And a person of Jesus Christ. Yes. So, Juliet, pwede bang ipanalangin ang mga kababaihan na nasa similar na sitwasyon na katulad mo? At also, yung mga simbahan natin na may uhaw doon sa ganong safe place. Okay. Sige. Manalangin po tayo. Jesus, na ikaw ang tubig ng bukal na nagbibigay buhay. Yes, Maraming salamat dahil ikaw ay naririto ngayong kasama namin. Maraming salamat dahil naririnig mo ang mga hinaing, ang mga panalangin, ang mga iyak ng mga kababaihan at iba pang mga kalalakihan din na nasa sitwasyon na naghahanap, na humihingi ng saklolo, na hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi nila alam kung kanino sila magsasabi. At ngayon ay sinasabi mo na naririto ka, Jesus, that you are here, that you are present, that you hear us, that you know na ikaw ay alam mo ang detalye ng buhay at nalalaman mo ang aming ang pagtindig, ang paghiga, ang pagtayo, ang lahat ng aming mga galaw ay nalalaman mo at naririnig mo at nakikita mo kami. Panginoong Jesus, lumapit ka at nawa ay maramdaman ka ngayon na mga taong nakikinig na nangangailangan ng isang Jesus na hindi lamang isang kwento, kundi totoong Jesus na magbibigay ng kagalingan at sagot sa lahat ng mga hinaing ng aming buhay, magbibigay ng ligaya, magpapainom ng tubig na hindi kami mauuhaw at magbibigay ng kasiguruhan, ng katiyakan ng aming pagkatao ay kami ay anak ng Diyos, kami ay minamahal, ikaw ay minamahal, ikaw ay iniibig, ikaw ay sinisinta, at ikaw ay, at ang Panginoong Diyos, Jesus, ay nalulugod sa iyo, at ikaw ay kanyang inaanyayahan na lumapit, at siya ay yung makikita, kumutok ka, at siya ay, at pagbubuksan ka, at tumawag, at siya ay nakikinig, at ikaw ay sasagutin. Maraming salamat po, Jesus, dahil ikaw ay totoo sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ay, amen. Panalangin pa lang, iyakan pa rin. Kaya kung gusto nyo pong ipagpatuloy yung buhay na talaga nakikilalang si Jesus, katulad sabi ni Juliet, hindi lang isang religious figure o napag-uusapan sa Bible study, kung hindi yung kaibigan na talagang kilala kayo at dama kayo at pakikinggan kayo. Pwede nyo po kaming tawagan dito sa 8571-3904 or email nyo kami sa info@livingwatersphilippines.org.
at sasamahan po namin kayo sa paglakad na ito kay Jesus. Ganda. Yeah. All right. Thank you again. At thank you, Juliet. We'll see you again some other time and have a safe trip wherever you're going. Tennessee ngayon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ay another beautiful episode, isang oras at kalahati ng usapang puso at paglapit kay at katotohanang storya ng buhay ng tao. Makatotoo. Kung saan binago ng Panginoon at hinawakan ng tinatch ni God ang ating buhay. Kung saan ang lugar ng lungkot ay sugat, kanyang dinalaw at sa kanyang pagdalaw ay nagkaroon ng paghilom. Yan po ang sa panahon ng paghilom. Magandang gabi po sa ating lahat. Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.